narito na po ang ating po ang beloved General. Mga manang sila po ang commander po ng SAF 44 commandos po na yung pong nakaraang taon po mga minamahal. Narito na po the former commander of the PNP SAF from 2013 to 2059. At po sila po he's running for senatorship po. Narito po beloved General Getulio na Peñas. Maraming salamat po, sir. At magandang umaga po at purihin po ang Panginoon sa ating lahat ngayong linggo. At tunay nga po siguro na pinagtagpo-tagpo tayo ngayong umaga dahil po wala po sa schedule namin yung pagpunta dito. Pero kahapon, nung napag-alaman po namin na mayroon activity na ito through kay Brother June Losa, agad akong nagdesisyon na dumalo dito sa ngayon pagdiriwang po ng ating Jesus Miracle Crusade ngayong umaga. Nagsisimba po kami na pamilya tuwing linggo. Basta lang magkakasama kami at tuwing matulog, hindi namin nakakalimutan magdasal. Ganun po ang ating pagpuri at paggalang sa Panginoong Hesus at ang ating Panginoon. At kami ay naniniwala buong pamilya na ang Panginoon po ang tanging naggagabay sa atin sa lahat ng ginagawa at lalong-lalo na kung marami tayong mabigat na hinaharap. At hindi po namin nakakalimutan, katulad po ninyo, na magdasal at humingi ng gabay at pagtulong, pagsuporta sa ating Panginoon, lalong-lalo ang Panginoong Hesus. Ito na naman po ngayon ako nga po si General Napeñas. Sa mga nakakaalam at nakarinig doon sa news, ako po yung nanguna, yung Special Action Force na kumuha doon sa international terrorist na si Marwan doon sa Maguindanao. Para sa ating kaalaman, mga kapatiran, marami pong dahilan kung bakit gagawin yon. Number 1 po, pulis at sundalo kami. Para sa amin, nakakahiya na mayroon international terrorista. Nakasama pa yung, nandito po yung hawak-hawak ko itong libro, Miracles in Moroland. Kasamaan po nila yung nagkidnap doon sa Sipadan noong 2000 pa. At para sa pulis at sundalo na meron isang international terrorist na nasa ating bansa, nakakahiya po yan. Pangalawa, nakakahiya din sa sambayan ng Pilipino na meron isang dayuhan na terorista na nasa ating bansa na naghahasik ng lagim. Pangatlo, kinakailangan po nabigyan ng hustisya at kailangan huliin siya. Dahil kung hindi, baka libo pa ang masasawi na ating mga kapatid. Hindi lang dito sa Pilipinas, baka ibang bansa pa. Katulad yung mga nasawi doon sa Bali, Indonesia, doon sa bombang ginawa nila. Tama na po ang ganitong pangyayari. Napakaganda po siguro mabuhay na Pilipinas na tahimik at tayo po ay nagkakaisa, mapayapa at nagmamahalan ng bawat isa. Wala akong hinahangad bilang pulis at sundalo dati kung hindi yung matahimik na pamumuhay, lalong-lalo doon sa magugulong lugar ng Mindanao. Dahil po, ang unang nasasabak sa gulo ay pulis at sundalo at kami rin po yung unang-una na biktima kung meron man kaguluhan. Kaya po, wala na akong ibang hinahangad nga yung kapayapaan, katahimikan at pagmamahalan ng bawat isa sa atin para mabuhay tayo ng maayos at makapagtrabaho ng maayos upang tayo mabuhay ng walang kaguluhan at walang nagdahilan na nababahala tayo at kinatatakutan. At sana nga po, ito na po yung pagkakataon lagi na paglinggo, nagsama-sama tayo, nagsisimba, nananalangin kay Panginoong Hesus. Nabigyan po tayo ng liwanag, bigyan tayo ng pag-asa, bigyan tayo ng maayos na pag-iisip upang ipagpatuloy at ipalaganap ang kanyang pangaral sa bawat kababayan natin, lalong-lalo yung mamahirap, lalong na yung may magugulo. Para sa ganoon, may sawalat at lalong may kalat yung kanyang pangangaral sa atin na magmahalan sa bawat isa. Sana po nga po muli, makadalo ako ulit sa inyong pagtitipon na ganito ng inyong ministro para lalo tayong magkasama at mapagliwanagan din at magkaroon tayo ng mga pangaral na siyang maggagabay sa ating araw-araw na buhay na maayos, matahimik, mapapayapa at nagmamahalan sa ating lahat. Magandang umaga muli at salamat po lalong-lalo pa sa ating evangelist
na si Veldy Almeda, at sa inyo lahat, mga leaders ng kapatiran, sa lahat po sa inyo, maraming salamat po sa pagkakataon na bigyan po ng pagkakataon na makidalo sa inyong pagdiriwang ngayong linggong umaga. Magandang umaga po sa inyong lahat, ay magandang hapon po sa inyong lahat, at masayang linggo sa ating lahat po. Magandang umaga at maraming salamat po muli.